evacuation order. See you. Mr. Olson? Billy? Hey, Jimmy! Hunters! I'm coming in! Ang kwentong ito ay naganap sa isang bayan na tinatawag na Anneville kung saan paparating ang isang bagyo. May mga babala ng inilabas na inaasahang magkakaroon ng storm surge. Dito nakatira ang isang dalagang nagngangalang Dakota. Nang subukan niyang umorder ng burger para sa sarili niya, nalaman niyang sarado na ang tindahan. Umaalis na ang mga tao sa bayan. Nang lumabas si Dakota, bigla siyang kinabahan. May isang lalaking lumapit sa kanya at nagsabing matagal na niya itong hindi nakikita simula nang pumanaw ang kanyang ina. Sinabi ng lalaki na dapat ay nakaalis na silang lahat at inalok siyang isabay sa kanyang sasakyan. Pero bumalik si Dakota sa loob ng kanyang bahay. Lumipat ang eksena sa tatlong magkakapatid na sina Ron, Dee at Will. Nakatambay sila malapit sa isang sapa nang dumating ang kanilang foster father at sinimulan silang sigawan. Sinabi nito na hindi sila dapat naroon at siya ang nagbabayad ng kanilang mga gastusin sa doktor. Sumagot si Dee at sinabing parang hindi naman sila dinadala nito sa doktor. Samantala, may isang truck na lumabas mula sa isang meatpacking plant at bumaba si Lisa na malaki na ang tiyan dahil buntis. Iniwan siya ng kanyang nobyo upang maging isang profesional na poker player at DJ matapos siyang kumbinsihin na lumipat sa bayang yon. Tumawag ang kanyang ina at tinanong kung bakit hindi pa siya umalis. Sinabi ni Lisa na kinailangan niyang pumasok sa trabaho pero paalis na siya. Ngunit sinabi ng kanyang ina na sarado na ang interstate at kailangan niyang pumunta sa mas mataas na lugar. Sa ibang lugar naman, isang marine researcher na nagngangalang Dale ang tumutukoy sa bagyo. Sinabi niyang napakalaki nito. Maraming bull shark ang tila sumasabay sa bagyo. Napagtanto nila na napakalakas ng bagyong ito na kung may tinatawag mang Category 6, pasok ito roon. Sinabi ni Dale na kailangan niyang makontak ang kanyang pamangkin. Tinawagan niya si Dakota at tinanong kung may paraan ba siyang makaalis ng bayan. Kung wala, pupuntahan niya ito. Ngunit sinabi ni Dakota na hindi na kailangan. Mananatili siya. Ipinaliwanag ni Dale na napakalakas ng bagyo at maaari siyang matrap. Sinabi ni Dakota na parang masaya iyon at sinabi ring maaari lang. Sinabi ni Dale na ang pagkukulong sa bahay ay hindi mapapawi ang sakit sa pagkawala ng kanyang ina at sinabi ring pupuntahan niya agad si Dakota. Samantala, tinatakot ni Billy ang mga bata at sinasabing ibabalik niya sila sa foster care. Ipinahayag sa radyo na naglabas na ang mga autoridad ng sapilitang paglikas dahil inaasahang tatama ang storm surge sa loob ng susunod na 1 oras. Ngunit hindi ito sineryoso ni Billy. Pinalitan niya ang istasyon ng radyo at nagpatugtog na lang ng musika. Nagsimulang manood si Dakota ng mga lumang video ng kanyang ina sa TV. Mga kuha noong bata pa siya habang naglalaro silang dalawa. Sinabi ni Billy sa mga bata na may reinforced glass ang bahay, waterproof ang mga kable at may generator, kaya tigilan na raw nila ang pag-aalala. Ang asawa ni Billy ay si Rachel. Pinanatili nila ang mga batang ito sa kanilang bahay para lamang makakuha ng ayuda mula sa gobyerno. Pumasok si Dee at sinabing gutom na sila. Nakita niya ang steak na nandun lang pero tinapay lang ang ibinigay ni Rachel sa kanila. Biglang nagalit si Billy at pinaalalahanan sila na bawal pumunta sa basement. Sa panig naman ni Dale, nilapitan siya ng mga reporter tungkol sa insidente ng pating kaninang umaga. Isang magkasintahan sa dalampasigan ang inatake ng mga bull shark. Samantala, si Lisa ay hindi makahanap ng masisilungan. Sinubukan siyang tawagan muli ng kanyang ina, ngunit wala ng signal ang network at nasasaktan na si Lisa. Pinatugtog niya ang kanyang playlist para sa panganganak. Nagsimulang wasakin ng malalakas na hangin ng bagyo ang mga bahay. Nawala ng kuryente. Bumagsak ang malalakas na alon sa seawall at rumagasa papasok sa bayan. Pinaharurot ni Lisa ang kanyang sasakyan, ngunit may isang driver ng truck ng karne na sumigaw sa kanya na bumalik na lang. May bumagsak na puno sa daan. Sinabi nito na umikot siya at sumunod sa kanya, ngunit bago pa sila makagalaw, biglang rumagasa ang tubig mula sa likuran. Sumigaw ang driver na dumiretso na lang siya at lampasan ang puno. Sinubukan ni Lisa, ngunit na-stuck ang kanyang sasakyan. Sinubukan namang paikutin ng driver ang kanyang truck bago pa dumating ang tubig, ngunit tinangay ito ng malakas na agos. Narinig ni Dakota ang rumaragasang tubig, pumasok na ito sa loob ng kanilang bahay. Nakita ng tatlong bata ang paparating na tubig at sinabihan si Billy. Ngunit bumagsak ang tubig diretso sa reinforced glass ni Billy. Samantala, inaanod ang sasakyan ni Lisa sa baha at malakas itong bumangga sa isang puno. Naipit siya ng mga sanga. Ang truck ng karne ay bumangga sa isang rebulto at lahat ng laman nitong karne ay kumalat sa tubig na nakaakit sa mga bull shark. May 2 lalaking dumating sakay ng bangka. Isa sa kanila, si Scott, ay narinig ang sigaw ni Lisa. Tumalon siya sa tubig at nilapitan ito. Sinabing huwag mag-alala at tutulungan siya.
Tinawag niya ang kasama niyang si Jimmy para dalhin ang pamutol. Bumaba si Jimmy sa tubig dala ang cutter, ngunit bigla siyang hinila pababa ng kung ano. Iniwan sandali ni Scott si Lisa para hanapin si Jimmy. Maya-maya, umahon si Jimmy ngunit halos mapigtas na ang kanyang braso. Isang bull shark ang muling humila sa kanya pababa. Nasaksihan lahat ito ni Dakota at nagsimulang sumigaw tungkol sa pating. Sinubukan namang umakyat ng driver ng truck palabas, pero siya rin ay kinain. Wala nang pagkakataong makatakas si Scott. Nilapas siya ng pating sa harap ni Lisa. Pinapanood naman ni Dale ang balita tungkol sa bagyo. Labis ang kanyang pag-aalala kay Dakota. Nakita niyang lubog na sa tubig ang Annieville. Ang tanong na lang ay kung paano siya makakarating doon. Nakipagkasundo siya sa isang news crew na isasakay siya kasama ang kanyang bangka sa kalsada kapalit ng pagkuha nila ng footage. Samantala sa bahay, iniwan ni na Billy at Rachel ang mga bata at nagtungo sa garahe. Mula sa loob, nakita ng mga bata ang mga pating na lumalangoy sa paligid ng bahay. Paglapit ni Billy sa kanyang sasakyan, kinagat ng pating ang kanyang kamay. Inatake rin nito si Rachel. Takot na takot ang tatlong bata habang pinapanood sila. Nakita sila ni Billy ngunit hindi niya sila tinulungan. Gumapang siya pabalik sa sasakyan, ngunit kinagat siya sa likod at hinila pababa ng pating. Si Rachel naman ay halos makalapit na sa bahay, ngunit tuluyan ding hinila pababa ng pating sa harap ng mga bata. Sumisigaw si Lisa ng tulong mula sa kanyang naipit na sasakyan. Sa kabilang panig ng tubig, nasa loob si Dakota ng kanyang bahay at humingi rin ng tulong, ngunit hindi siya makalapit dahil napapalibutan siya ng mga pating. Biglang may isang buong shed na napigtas at lumutang sa pagitan nila. Sumigaw si Lisa na buntis siya at hindi niya hahayaang mamatay ang kanyang anak. Nataranta si Dakota at napaiyak, ngunit agad niyang pinatatag ang sarili. Bumaba si Dakota sa loob ng bahay, umakyat sa mga lumulutang na gamit at kumuha ng kutsilyo. Lumabas siya sa bintana ngunit nadulas at nahulog sa tubig. Agad siyang umakyat sa bubong ng isang sasakyan saka tumalon papunta sa lumulutang na shed. Sa ilalim ng tubig ay umiikot ang mga pating. Dahan-dahan siyang gumalaw hanggang makarating sa kotse ni Lisa. Ginamit niya ang kutsilyo upang buksan ang bubong ng sasakyan at putulin ang mga sanga ng puno. Sa wakas, nakalaya si Lisa at nakalabas. Pareho silang nakabalik sa bahay ni Dakota. Samantala, ipinakita ni Brian kasama ni Dale na malapit na sa bahay ni Dakota si Nellie, isang buntis na great white shark na 3 taon na nilang sinusubaybayan. Napakalaki nito. Sa loob ng binahang bahay, nakaupo ang 3 magkakapatid sa ibabaw ng mesa habang umiikot ang mga pating sa labas. Sinubukan ni Dee na umakyat sa kitchen shelves upang isara ang pinto, ngunit sumugod ang mga bull shark bago niya ito maisara at naipit siya sa may pintuan. Mabilis na sumaklolo si Ron at nahila siya palayo. Biglang may isang napakalaking puno na bumagsak sa bahay ni Dakota. Tumingin si Dakota sa labas at nakita niyang unti-unting nawawasak ang buong bayan. Nang magtanong si Lisa, sinabi ni Dakota na matagal nang patay ang kanyang ama at ilang buwan pa lamang nang pumanaw ang kanyang ina. Samantala, si Lisa ay mula sa New York at walang alam sa ganitong pagbaha. Tinanong niya kung may daan ba papunta sa bubong mula roon. Sumagot si Dakota na meron. Sinabi ni Lisa na kailangan nilang ipaalam sa mga rescue team at helicopter na naroon sila. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit, tila manganganak na siya. Sa kabilang bahay naman, sinabi ni Ron na kailangan na nilang umalis dahil mabilis nang tumataas ang tubig sa loob. Kailangan nilang iligaw ang atensyon ng mga pating o humanap ng anumang magagamit. Naisip ni Ron na baka may makita sila sa basement. Samantala, ginamit ni Dakota ang mga kurtina ng bahay upang bumuo ng malaking help na karatula sa bubong. Sinabi ni Lisa na mas nagiging madalas na ang kanyang contractions kaya kailangan nilang malaman kung gaano na siya kalapit manganak. Tinanong ni Dakota kung paano nila malalaman yon. Sinabi ni Lisa na kailangan niyang tingnan kung gaano na kalaki ang pagbubukas. Nagulat si Dakota at nagsabing, "Ha? Pero kailangan niyang gawin. Kailangan niyang sukatin gamit ang kanyang mga mata." Pagtingin ni Dakota, sinabi niya, "Naku, may nakikita na ako. Ulo na yon." Sinabi niyang nasa 2 hanggang 3 pulgada na ito. Ibig sabihin, malapit nang lumabas ang sanggol na hindi magandang mangyari sa sitwasyon nila. Samantala, nawalan na ng signal ang grupo ni Dale. Tinanong ng reporter kung sigurado ba siyang ligtas ito. Sinabi ni Dale na papasok sila sa isang kategory 5 na bagyo na may mga pating na pakalat-kalat kaya malabong masabing ligtas yon. Nasa 100 milya pa ang layo ng Annieville. Sa kabilang banda, pinapanood ng 3 magkakapatid ang mga pating na umiikot sa paligid nila. Nabanggit ni Dee na may nakita siyang stake sa ibaba. Ang plano ay bumaba si Ron para kumuha ng baril. Sinabi ni Will na ipinagbawal ni Billy ang basement. Sumagot si Ron na wala na si Billy sa kanila, kaya wala na silang pakialam sa kanya. Sabay-sabay pa nilang sinabi iyon. At biglang dumating si Billy. Kinagat ng pating ang kanyang braso at pati ang kalahati ng kanyang puwitan ay natanggal na. Mabilis na tumataas ang tubig.
Kailangan nang makaalis ni na Dakota at Lisa. Maaaring lumulutang pa sa labas ang bangka ni Scott, ngunit lalong lumalala ang sakit ni Lisa. Kinausap niya ang kanyang sanggol, sinasabing hindi ligtas sa labas at kailangan muna nitong manatili sa loob ng kaunti pa. Muling napaiyak si Dakota, bumabalik ang kanyang matinding takot dahil siya na ngayon ang kailangang kumilos. Naalala niya ang sinabi ni Dale noon na ang panginginig o vibration ay kahawig ng distress signal ng sugatang isda. Kaya nagsimula siyang maghanap sa bahay ng mga gamit na may baterya at kayang mag-vibrate. Humingi si Lisa ng painkiller. Nakakita si Dakota at ibinigay ito, pero iisa na lang ang natira. Binuksan ni Dakota ang isang toothbrush at hair trimmer at inilagay ang bawat isa sa magkakahiwalay na plastic bag. Tinali niya ang flashlight sa kanyang headband para gawing improvised na ilaw sa ulo. Nakita ng grupo ni Dale ang mga baka sa tubig na inaatake ng bull sharks. Ibinato ni Dakota ang mga vibrating na plastic bag sa tubig upang iligaw ang mga pating. Nagpasalamat si Lisa. Handa na ring sumabak si Dakota sa tubig. Sa kabilang bahay naman, hinarap ni Ron si Billy. Sinabi niyang alam nilang balak silang iwan nito at tumakas gamit ang truck. Ipinagtanggol ni Billy ang sarili at ngayon kailangan din nilang tulungan siya. Inutusan niya ang mga bata na lumusong sa tubig at maghanap ng tulong. Sinabi pa niya na hindi kinakain ng pating ang mga bata dahil hindi nila gusto ang lasa o amoy ng mga ito. Ngunit biglang nakita ni Will ang isang tseke, $1,500 na buwan ng tulong para sa foster care. Doon nila napagtanto na ninanakaw ni Billy ang perang para sa kanila. Galit na sinabi ni Billy na may isa pa siyang braso na gumagana at huwag nilang subukang kalabanin siya. Inutusan niya silang bumalik sa tubig. Sumagot si Ron na wala ng tao sa paligid at bahana ang lahat, kaya si Billy na lang ang gumawa nito. Sinuntok siya ni Billy, pero naharang iyon ni Ron. Sumugod si Dee at sinipa si Billy, dahilan para mahulog ito at agad na hilahin pababa ng mga pating. Samantala, lumangoy si Dakota sa kabaligtarang direksyon ng mga vibrating na bag. Alam niyang doon pupunta ang mga pating. Habang abala ang mga ito kay Billy, sinabi ni Dee kay Ron na pumunta sa basement. Bumaba si Ron at kumuha ng steak sa refrigerator, ngunit ang mga baril doon ay naipit. Nasabit ang kanyang sweater sa isang kawit. Isang pating ang pumasok sa basement. Inihagis ni Ron ang lata ng pintura sa kabilang panig upang ilayo ito. Napunit niya ang kanyang sweater at nakakuha ng isang kahon bago siya muling umakyat sa mesa ng ligtas. Samantala, lumulutang na ang higaan ni Lisa habang tumataas ang tubig. Hinahanap ni Dakota ang bangka sa gitna ng mga pating. Nandoon din ang isang napakalaking great white shark. Naubos na ng bull sharks ang mga plastic bag. Papalapit na sila kay Dakota nang bigla silang umatras dahil may napakalaking white shark sa ilalim niya. Nakita iyon ni Dakota sa ibaba. Sa matinding swerte, nakaligtas siya. Tinanong ng reporter si Dale kung bakit niya piniling pag-aralan ang mga pating. Ikinuwento ni Dale na lumaki siya malapit sa ilog kung saan ang pinakakinatatakutang hayop ay ang hippopotamus. Isang araw, may lumapit na hipo sa kanya at halos umatake. Akala niya katapusan na niya, ngunit bigla itong tumigil at nangisay. 2 malalakas na bull shark ang umaatake rito. Sa sandaling iyon, nakita ni Dale ang takot sa mata ng isang hippopotamus. Isang bagay na hindi niya pa nakita noon. Doon nagsimula ang kanyang pagkahumaling sa mga pating. Ipinaliwanag din niya na may mga electrical current na kayang magpagulo sa mga pating. At sa sandaling iyon, bumalik ang signal nila. Ipinakita sa screen ang napakaraming pating na papasok sa Aniville. At doon mismo sa kalsada, nakita nila ang isang SWAT truck na puno ng mga taser. Sa bahay ni Dakota, nagsisimula ng magiba ang buong estruktura. Halos umabot na sa kisame ang higaan ni Lisa. Nakakita si Dakota ng isang spear gun kasama ng bangka. Samantala, hindi na matiis ni Lisa ang sakit, manganganak na siya. Pinatugtog niya ang kantang 1,000 Miles mula sa kanyang playlist upang pakalmahin ang sarili. Sa kabilang banda, nakuha na ng magkakapatid ang steak at isang misteryosong kahon. Nang buksan nila ito, natuklasan nilang may laman itong dinamita. Tuwang-tuwa sila, ngunit sa mismong sandaling itutulak na ni Lisa ang sanggol, biglang gumuho ang bahay at nahulog siya sa tubig. Kumapit si Lisa sa isang lumulutang na tabla at doon mismo siya nanganak sa gitna ng baha. Inabot niya ang kanyang sanggol at inilabas ito, ngunit ang dugo ay nakaakit sa lahat ng pating sa paligid. Nagsimula silang umikot sa kanya at unti-unting lumapit. Inilagay ni Lisa ang sanggol sa ibabaw ng tabla at pinutol ang pusod. Hinarap niya ang paparating na pating at sinaksak ito gamit ang isang piraso ng kahoy. Muli niyang kinuha ang kanyang sanggol. Papalapit na si Dakota sa kanila at pinaputok niya ang spear gun. Tinamaan ang pating na papalapit mula sa likod ni Lisa. Sa kabilang panig, tinalian ni Ron ng dinamita ang isang steak at sinindihan ito. Umaasang kakainin ito ng mga pating at sasabog. Ngunit hindi lumapit ang mga pating sa steak. Sinabi ni Will na vibration ang dahilan kung bakit sila umaatake. Kaya lumapit silang lahat sa steak at nagsimulang hampasin ang tubig upang maakit ang mga pating. Nang sumugod ang mga ito,
muling nasabit ang sweater ni Ron. Agad niya itong hinubad upang makaiwas sa kagat ng pating. Samantala, nakuha ni Dakota ang sanggol ni Lisa, ngunit ang bull shark ay bumangga sa kanila at tumaob ang bangka. Sa sandaling iyon, dumating si Dale at naghagis ng taser sa tubig upang itaboy ang mga pating. May isang pating pa ring sumugod kay Dakota, ngunit biglang sumulpot ang napakalaking great white shark at iniligtas sila sa pamamagitan ng pagkagat sa bull shark. Sa kabilang bahay, nagtago ang tatlong magkakapatid. Sumabog ang dinamita at pinira-piraso ang mga pating sa paligid nila. Nagyakapan sila, labis ang tuwa na sila ay nakaligtas. Iniahon sina Dakota at Lisa sa bangka ni Dale. Maayos at ligtas ang sanggol ni Lisa. Tinawagan niya ang kanyang ina at ipinakita ang bagong silang na apo. Samantala, umalis ang magkakapatid gamit ang sasakyan ni Billy na may snorkel, kaya nakakadaan ito kahit sa baha. At diyan nagtatapos ang ating kwento. Hanggang dito muna tayo mga ka-only. Maraming salamat po sa panonood at abangan ang ating mga susunod na malulupet na mga palabas. Only in the Philippines TV here at nagsasabing, ingat!